Ang salamin ng nawawalang refleksyon. Sa gitna ng isang sinaunang kagubatan, kung saan ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga puno na parang likidong ginto, mayroong isang baryo na puno ng hiwaga at mahika. Ang mga taga-baryo ay nagkukwento tungkol sa isang espesyal na salamin na nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Tinatawag ito na salamin ng nawawalang refleksyon. Ang alamat ay nagsabi na ang salamin ay ginawa ng isang matandang salamangkero na nagbigay dito ng kapangyarihang ipakita ang pinakamalalim na hangarin at pinakamadilim. Natakot ng sinumang titingin dito. Sa paglipas ng panahon, ang salamin ay naging parehong himala at takot dahil kaya nitong ipakita ang katotohanan na madalas ay mahirap tanggapin. Isang dalaga na nagngangalang Ilara na puno ng kuryosidad at pagnanais para sa pakikipagsapalaran ang nagdesisyong hanapin ang salamin. Narinig ni Ilara ang mga kwento tungkol sa salamin mula sa kanyang lola, isang kilalang manunulat ng kwento. Nakataya sa gilid ng kagubatan, naramdaman ni Ilara ang isang kakaibang tawag na para bang tinatawag siya ng kagubatan mismo. May dala siyang bag sa kanyang balikat at isang punyal sa kanyang tabi, pumasok si Ilara sa kagubatan. Ang hangin ay malamig at mabango ng pino at lupa. Sinundan niya ang makitid at paikot-ikot na daan papasok sa kagubatan. Ang mga oras ay naging araw, at habang siya'y lumalalim, tila nagiging buhay ang kagubatan. Ang mga puno ay nagbubulungan at ang mga anino ay sumasayaw. Sa ikatlong araw, natagpuan ni Ilara ang isang paglilinaw na may kakaibang liwanag. Sa gitna nito ay may isang matandang puno ng roble na may maliit na altar sa ugat. Sa altar ay naroon ang salamin ng nawawalang refleksyon na naka-frame sa ginto at natatakpan ng mga nagbabagong simbolo. Sa halo ng takot at paghanga, hinawakan ni Ilara ang salamin. Ang ibabaw ay kumurap-kurap at ang kanyang refleksyon ay lumabo at nagbago. Ipinakita ng salamin ang mga pangitain ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na naglalantad ng kanyang pinakamalalim na saloobin at potensyal. Nakita niya ang iba't ibang landas na maaari niyang tahakin, bawat isa ay patungo sa ibang kapalaran. Ang mga pangitain ay labi sa kanya, at naramdaman ni Ilara ang agos ng emosyon. Ipinakita ng salamin ang kanyang lakas at ang mga pagpipiliang maaari niyang gawin. Nang maintindihan ito, lumuhod si Ilara sa harap ng salamin, may mga luha sa kanyang mukha. Binigyan siya ng salamin ng kamalayan sa sarili at kapangyarihang hubugin ang kanyang sariling kapalaran. Tumayo si Ilara, alam niyang hindi niya maaaring kunin ang salamin, ngunit hindi niya kailangan ito. Binigyan siya ng salamin ng mas mahalagang bagay. Bumulong siya ng pasasalamat at umalis sa paglilinaw, habang naglalakad pabalik sa baryo, tila ginagabayan siya ng kagubatan. Mas maikli at mas madali ang paglalakbay. Nang siya'y lumabas, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya na puno ng kaligayahan at tuwa. Nakita nila ang lakas sa kanyang mga mata, at ang pakikipagsapalaran ni Ilara ay naging alamat. Siya ay naging isang pinuno, manggagamot, at manlalakbay, namuhay ng may kamalayan sa sarili at pagpili. At sa kailaliman ng kagubatan, nanatiling naghihintay ang salamin ng nawawalang refleksyon para sa susunod na matapang na kaluluwa.